Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Naku, napakagandang case study ang ating pag-uusapan in this episode. Canadian citizenship ni-revoke matapos mapatunayan na yung babae na natanggalan ng citizenship engaged in marriage fraud. Nako. I think this topic is very relevant kasi ako, I won't be surprised kung sa mga panahon ngayon, alam niyo naman ang daming na out of status. Hindi na ako magugulat kung marami ang nagpapakasal sa mga true love nila dito sa Canada. Yan, sana true love nga talaga, no? O mga nagpapakasal na out of convenience to maintain legal status here. Nako, yan naman po ang medyo mahirap. That is illegal. If you will see, yan, ang learning dito sa case study na ito, kapag mapatunayan po na kayo ay engaged in marriage fraud, there is a possibility that your citizenship is going to be revoked. Yan. Okay, ang kasama natin for this episode, yan, first time niya dito sa In a Nutshell, Jake Aguilar, a Filipino lawyer here in Canada, dealing with family law, immigration law. Ano pa ba, Jake po, Jake, ang expertise ninyo? So we do also real estate dito sa province of Ontario. We do civil litigation, pero konti lang po. Not so much for civil. Medyo binabawasan na nga namin yung cases namin dyan. But we also have criminal law. Yes. And estates, wills and estates. Meron din po. Yan. Okay, the law firm of Jake Aguilar is based in Toronto. Ang JCA Law Office. O sige, nandyan sa description box ang kanilang contact information in case you wanna get in touch with them. Huwag na kayo magtanong please sa comment section. Ito na naman kayo. Basta nandyan lang yan sa description box. Okay, bago ko i-share ang ating court ruling, court decision na naman, guys. Yun mo, napapadalas talagang kaka-research ko para sa inyo eh. Itong case na ito, Jake, do you agree? Doon pala sa una kong sinabi, no? Sa panahon ngayon, marami kayang nag-engage in marriage fraud, marriage, out of convenience para ma-maintain ang legal status sa mga panahon ngayon, lalo na dito sa Canada. Madami, Ina. Marami tayong nadidinig na mga ganyang balita, no? In fact, yung mga naririnig natin, maabot yan sa 20, 30, 40, even 40,000. Binabayad. Baka nga mas mahal na ngayon. Kasi yung narinig ko medyo dated na siya, medyo a few years back. Pwedeng umabot sa ganon. Up to 40,000 para lang maging PR. Anyway, if you think about it from a financial perspective, yung 40,000 mababawi mo naman yun once naging PR ka na, di ba? So ilang years ka pa ba dito sa Canada, mababawi mo yun eventually. So if we look at it like that, yun nga, nakakapag-motivate sa kanila. Pero as ito nga, yung gusto mong i-discuss na case, di ba? Medyo dalawang isip tayo sa ganon. Delikado yung ganon. Correct. Naku, naalala ko nga, di ba yung bagong movie ni, ano ba to? Sino to? Yung kay Catherine and Alden, di ba? Hello, Love. Oo, yun. This issue was discussed in that movie, no? Exactly, yeah. And hindi na natin i-deny. Talagang nangyayari po yan. Maraming nangyayari po talaga. Of course, tinatago nila. Siyempre, hindi nila nga ipapaalam na ginagawa nila yon. Oo. But we do learn about these things. Of course, nasa business tayo, nasa law tayo. So marami tayong naririnig ng mga ganyan. Yeah. At yun nga po, maabot sa 20, 30, even 40,000 or more na nga. Parang may nakita nga ako just a few weeks ago, sir, ang sabi, 60,000 na daw umaabot ngayon. Hindi ko alam kung anong lahi yun, pero may ganung umaabot. Kung may pambayad ka naman, marami ang may pera naman, may kaya naman na gusto maging Canadian citizen. Pero as we all know, it's not that easy, di ba? Hindi mo siya matatapatan lang ng pera eh. Like, gusto ko mag-PR, ito yung ba? Hindi ganun eh. Pero siguro nga itong mga, sabihin natin desperate na, na may pera naman, may pambayad na 60,000. What's 60,000 for them kung magiging PR naman sila? Correct. Pero guys, we are not encouraging that, Baka akala definitely not, yeah. Ina-encourage natin na this case study actually will show you why you should not engage in marriage fraud. And ipapakita ko po.
Alam mo, Jake, there's a misconception kasi na kapag nakuha mo na yung citizenship mo, safe ka na. Hindi na yan i-revoke. I-revoke lang yan kapag you engaged in crimes like, terrorism, yung mga ganun. May ganung misconception, Pero Right. hindi pala ganun. I discussed earlier, misrepresentation, pwede let's say i-cancel ang permanent residency mo. In this case, pag patunayan, kahit after so many years, 'di ba, na marriage fraud pala yung naging dahilan para makuha mo yung iyong status, pwede bawiin. Yep. Oo. So yan, bagong-bago pa itong case, 2024 lang. Oo. But is this rare? Would you say common or rare yung ganitong instances? Sabihin po natin na rare kasi pagka citizen ka, hindi na yun din talaga basta-basta natatanggal eh. Mm. In fact, itong kaso na ito, may mga challenges nga din yung part ng government kasi it's not an easy decision at saka it's not an easy thing to do para imagine citizen ka, tatanggalin yung citizenship. So napakalaking epekto nun sa isang tao na mawalan siya ng citizenship. Yeah. Pero in this case nga, na patunayan na mas mahalaga yung pagtanggal sa kanya noong Canadian citizenship, parang wala nang gumaya. It's more on that din para maprotektahan yung integrity ng immigration process dito sa Canada. Okay. O sige guys, so tignan nyo, napakahaba nito as usual. Hindi ko nababasahin yan ng buo. I will just give you the main points of the story. Ayan, okay? So this was published, kailan ba? Ito, Jan, Feb, March, April 2024. Okay? Bago. Puntahan na natin. I don't think Filipino ito, no? Anyway, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Sige. In 2002, dumating po itong applicant sa Canada as a temporary resident to study. Ayan, 2002. 2 years later, 2004, nakapangasawa po ng Canadian citizen. And 2005, na-sponsor na po siya nung kanyang asawa at naging PR na. Okay, naging PR status. 2009, okay, 4 years after ma-PR, nakuha niya na po ang kanyang Canadian citizenship. Okay. And sometime later, nag-divorce po sila. Okay. Ngayon, itong applicant, who by the way, in this court decision kasi, as usual, no, tulad ng mga previous discussions natin, she sought a judicial review doon sa naging decision po sa pag-revoke sa kanyang citizenship. Okay? Okay, after po mag-divorce, nagpakasal muli at nagkaroon pa ng 2 anak doon po sa pangalawang marriage. Okay? 2011, nagsimula ang investigation ng CBSA doon sa kanyang fraudulent marriage scheme. Ayan, nakasulat dito. Okay, ang nangyari, feeling ko nagselos ito, Jake, yung first husband. Kung nagselos, pa sana sa kanya yan eh. Hula ko lang yun, hula ko lang to. May possibility kasi nung binasa ko din siya, parang nakaamoy ako ng konting ganun eh. But anyway, I'll comment siguro later. Basahin na lang natin dito. Sige, so tapos, April 2011, yung unang husband na nag-sponsor po sa kanya, provided a statutory declaration. Kumbaga, nag-submit ng kanyang, testimony, ganun ba? Or evidence. Affidavit, parang ganun. Affidavit, ayan pala. Whereby confirming he had been paid to marry the girl, the marriage was fraudulent, and sabi pa niya dito, he had no contact with her after the staged wedding, at never din daw sila nanirahan magkasama. He had never resided with her. Nakasulat dito. Okay. Ngayon, napakahaba po ng prosesong ito. But basically, the applicant denied that she engaged in marriage fraud. And she even sought to keep her citizenship or permanent residency through HNC, humanitarian and compassionate grounds. Nandito ang kanyang mga dahilan. Teka, nakita ko na yun kanina. Ayan. Ayan, itong sabi niyo. Counseled outline that she was in essence
scammed, aba siya pa na-scam daw, scammed into the marriage Mhm. with her Canadian sponsor, and that she expressed strong remorse as evidenced by her statement, unsworn, attached dito. Okay. Sabi niya, nakikiusap po siya na siya ay pagbigyan ng humanitarian and compassionate pagbigyan ng, paano ba sabihin to dapat, sir? Kumbaga, she is considered for humanitarian and compassionate grounds. Yan. Yeah. Sabi niya, she outlined that it would be in her children's best interest for her to retain her citizenship. She is strongly established in Canada and has community support. Losing the citizenship would cripple her ability to support her family. She would become stateless if the citizenship is lost. And she would also face hardship upon return to her home country. China pala, ayun nakasulat dito. Mhm. Ayan. But anyway guys, sobrang haba nung naging proseso na ito. Imagine 2011 po yung initial investigation po sa kanya. And then kasi parang nagkaroon pa to ng mga overturning ng initial ng revocation, dumaan pa sa mismong Minister of IRCC, nagkaroon ng hearing, ng trial rather. Pero ang ending pa rin po, kinatigan din po nitong federal court ruling ang revocation ng kanyang Canadian citizenship. Naman, nagsimula siya, tama ka na mahaba yung proseso. So, but anyway, yung desisyon nanggaling dun sa minister. Minister, part siya ng Immigration Department, basically. Mhm. And then yung decision na yon, in-elevate sa korte. Napila sa korte. Yun na yung judicial review. So, itong mga decision na ito, galing ito sa korte. Pero, nag-start siya doon sa minister. Okay. Yan. So, basically, from 2011, this decision came out 2024. Akalain nyo more than 10 years in the making, no? At revoked pa rin ang kanyang citizenship. O sige, una sa lahat, anong naisip, ano bang basic learnings na makukuha natin dito? I think it's obvious naman, ano? Dito sa decision na ito, Jake. Obvious, pero actually, I think that's the point Gusto ng government na maging obvious na hindi ka pwedeng magtago sa likuran ng citizenship. Kahit na naging citizen ka na, pero kung nakuha mo yon by means of fraud, they will not tolerate that. And nung binasa ko yung kaso na yon, actually, talaga makikita mo na porsigido si gobyerno. Kasi nung una, sinagot siya nung depensa, nung yung natanggalan ng citizenship, na unconstitutional daw nga yung pagtanggal noong citizenship. Nung una, actually, medyo sila doon nagwagi. Oo, yun na nga kaya kumaba din, ano? Nagpahaba yon, tama ka dyan. Pero nung nagkaroon ng panibagong Citizenship Act, parang buhay na naman yung issue, nabuhayan na naman ng loob yung gobyerno, at makikita mo na talagang pinurso nila hanggang sa katapusan. So makikita natin na yun nga, the long arm of the law, tama ba yun? Yun yung sinasabi nila na mahaba ang galamay ng gobyerno, at talagang hindi ka nila din tatantanan kung sa tingin nila ay meron kang ginawang mali na kailangan maging leksyon para sa tao. So yun yung I would say pinakamalaking take away dito, na pwede kang gawing leksyon para sa iba na ito, wag yung tutularan kahit citizen ka pa, hindi ka makapagtago dyan kung ito ay nakuha mo sa pamamagitan ng panloloko, which is fraud. Hindi mo pwedeng panghawakan yung citizenship, pwede pa rin namin tanggalin yan sa'yo. So yun ang pinaka-message dito ng gobyerno. Yun yung bottom line. Yeah, nabanggit mo kanina, no? Although this is a rare case, 'di ba? Talagang ni-revoke yung citizenship. Tapos nakita niyo naman dun sa storya, kumbaga nagsimula ito noong magbigay nga ng affidavit yung first husband. Yeah, maganda pa sa. What would you say is the most common trigger for an investigation sa marriage fraud? Yeah, magandang tanong yan. So yung trigger is information. Information na usually ang nagsusupply yan tao. Oo. Which is this case yung mismong pinakasalan niya.
So, Mm. ibig sabihin, reliable yon kasi alam niya alam niya kung anong nangyari, alam niya na fraud. So, pwedeng pagbasihan. So, yun, kung meron nagsusupply ng ganon, yun ang main trigger. So, and then, I think nga magandang pag-isipan natin kasi, bakit naman niya gagawin yun? Ako rin nung binabasa, bakit naman? Kasi Sabi ko, halimbawa, heartbroken. Siguro akala niya sa akin may na ganun dapat. sigurong twist, ano? Pero syempre, hindi natin alam. Pero merong katotohanan siguro yun. Dahil ako man kung totoo ngang fraud yun, di ba? Binayaran ka na Di ba? Oo. Bayad ka na So, manahimik ka na lang. Kasi nga, kung tutusin, yung tao na yon by executing that affidavit or statutory declaration, inaamin niya na nag-participate siya dun sa fraud, di ba? Oo nga Alam mo, I'm actually wondering kung kinasuhan din siya. May ganun ba dapat? Possible. Oo Na kasuhan siya, so fraud yon, pwede siyang ma-charge criminally. So yun nga, as mentioned kanina din, we do handle criminal cases. So Mhm. yun na i-prosecute siya for fraud. Pwede siya. Oo. So pwede, kaya nga inisip ko kanina, okay, bakit niya ginawa yun? Anong motivation niya nga? Kasi definitely, in-expose niya rin yung sarili niya sa potential risks na Yeah. pwede siya makasuhan din. So, but kaya nga yung side na sinasabi mo na baka nagselo siya, possible din Kasi parang bahala na Oo. kung na-expose ako sa risk, basta babawi ako kasi siguro, yun nga, Oo. sa mga loob. So parang yung Baka movie 'no, oo. na napanood mo ba yan? Yung movie na minention mo kanina? Oo, napanood ko parang gano'n din, nagselos din Parang si ganun, di ba? ano 'no, si Di ba parang ganun? Catherine. Exactly, na nung una, yun yung plano sana, kunyari. Kaso parang nagustuhan na siya nung isa, di ba? Mm. And yan nga, nag-threat na rin siya na, i-report ko kayo. Something like that. Oo. So Oo. parang ito siguro, parang ganun din na nung una, ano lang, like, sige, kunyari lang, babayaran kita ganito. Although dun sa movie, walang bayad yata. Pero ito Mm. may bayad. Pero mukhang yung spouse, later on, na in love na rin siguro. Correct, oo nga. Baka ine-expect niya sana maging magkatotohanan total. Ah, siguro. Oo. Kasi nga, unang i-fake nila, so baka doon na rin nagka-developan somehow, di ba? Oo. And Ngayon, then, nag-work. yeah, in this case, naging mabigat kasi mismong yung sponsor na asawa ang umamin, 'di ba? Yun Paano lang. kunyari, alam mo naman hindi rin imposible na may magsumbong na mga kaibigan niyo. Alam mo, isa yan sa mga risks Definitely, kung yeah. papasukin niyo yan. Would Yeah. that weigh less or would the investigation have a more difficult time Correct. proving the fraud? Kasi yun, outside of the marriage to kaibigan ka lang o kapitbahay ka lang Exactly. So tama yan, tamang-tama yung observation mo pagdating dyan. Kasi third party sila dun sa relationship Wala naman din talagang ibang mas nakakaalam dun sa relationship kung totoo man yun or what. Except yung dalawang tao na involved doon. Mm. Yung iba hanggang observe lang sila, hanggang opinion lang sila, di ba? Pero kung ano yung nangyayari between the two, who knows really, di ba? Silang dalawa lang. So tama yung sinasabi mo na it would be less. Yung evidence na yon mas mababa yung tinatawag na weight. Wala masyadong sustansya compared dun sa mismong tao. Siya yung involved So siya yung kinasal kung siya yung nagsasabi, binayaran lang ako, di talaga mas kapani-paniwala yun. Dahil siya mismo yung involved doon sa relationship na yun. Okay. Ano pa ba ang tinitignan when investigating an alleged marriage fraud? Maliban, siyempre, yung mga affidavit ako sino-sinong tao. Ano pa ang posibleng tignan ng investigators? Sa fraud mismo, parang wala na silang ibang yun ang pinaka-key nila key evidence Tumbong yun, sumbong yun. Yung affidavit or statutory declaration nga po nung mismong spouse. And aside from that, I think wala na. Kaya yun yun yung key evidence Kasi imagine din na nung una, kaya nga siya na-approve, di ba? Napatunayan nila na genuine yung relationship. Oo nga So, naman. napakita siguro sila ng mga pictures, yun yung usual na pinapresent as evidence. Pictures na sweet sila, o kaya mga letters,
communications nila sa phone, social media, and probably even testimony nga din from people para at least masabi nila sa officer, no, alam ng mga kaibigan namin na kami talaga, sweet kami. So, may Oo. mga supporting letter sila nakuha. So somehow, nakumbinsi nila yung unang officer na legitimate or genuine yung relationship. Yeah. Do they go as far as visiting you at home? They can Kasi do yung that. sinasabi lagi, naku, titignan kung ano, nakakatira kayo Yeah, sa isang I bahay, also nasa isang I also kwarto hear kayo. that all the time. They Mm. can do that. That's all I know. They can do anything they can para to gather information. Mhm. Whether they're gonna do that or not, that's another thing. Kasi nga din, syempre hindi naman nila pwedeng imbestigahan lahat, di ba? Hindi Oo, naman. tsaka may privacy of the may ganun ba siyempre kapag nag-i-investigate? Definitely, may privacy. So, kung sino man yung gustong pumasok sa bahay nyo, unang-una, meron kayong karapatan na hindi papasukin yun. Mm. Pero, it's up to the investigator na din if they think na yung hindi pagpapasok sa kanila is mayroong kasing something, di ba? Baka Oo. yun nga may tinatago. So, they are free to make their own conclusions based doon sa mga information na nagagather nila. Mhm. Pag ganito, o na-revoke ang kanyang citizenship, a federal court, meron pa bang ibang option? I mean, hindi natin alam, baka nga, could she have brought this up to a higher court, to appeal? May ganun pa bang option? Meron, definitely meron. So, first level pa lang naman yan sa judicial. Kumbaga, lower court pa yan. Pwede pa nilang i-apila hanggang all the way to the Supreme Court if they want. Kaso, kapag tumataas, lumalaki din yung gastos. Oo, mahirap. Would you know, Jay, kung magkano aabot yung mga ganyan? I can give you an estimate. So, unang-una, depende yan sa lawyer na kukunin. Kasi yung lawyer, parang taxi na Dimetro, usually yan. Oo. Bawat oras, bawat minuto, billable yon. So, depende sa rate ng lawyer. May mga lawyers na umaabot ng 2,000 an hour. Yung mga talagang senior na may ganun. So, Wow. but anyway, kung magagawa ba nila o hindi, depende rin yon. Pero at least, I would say yung magaling na lawyer, magsisimula pa lang sa advice, mabigyan ka na ng tamang advice. Sasabihin din nila, supposedly, yun nga, yung mga mahusay na lawyer, sasabihin sa iyo na, wala tayong pag-asa. Gawin natin lahat na magagawa natin, pero mukhang dihado tayo. So, I would say mas maganda yung lawyer na gano'n na dinidiretsa ka. Kung gaano kaganda yung tsansa mo. But anyway, in terms of cost, yun nga, may mga gano'n, 1,000, 2,000 an hour. Imagine na lang kung ilang oras ba yung gagastusin ng lawyer. So, yung mga research, billable yon. Kung gagawa ng mga court materials, magta-type sila, gagawa ng papers, billable lahat yun. So, just rough estimate, pwedeng umabot sa 30, 40, even up to 100,000. It's not it's not surprising na may mga cases tayo nakikita na yung iba nga millions pa. Grabe, no? Depende sa cases, pero yun nga din, depende sa kung hanggang saan ba yung PC nung aplikante. Pero yun yung... In this case, I can just imagine, ang laki na ng gastos niya. Kasi nga, initial investigation was 2011, tapos 2024 lumabas itong federal court decision na to. Grabe, ang tagal. Yes, saka yung lawyer na kinuha niya, medyo kilala din yun. So I'm thinking, mahal din ang billing. Nako, oo. Oh no, okay. Pero, what would you say, Jake? Bakit kaya ang daming malakas ang loob mag-engage sa marriage fraud? Dahil ba, tulad ng sinabi mo nga, rare naman na mahuli, mahirap patunayan. Paano mo ba naman patutunayan ang pag-ibig, di ba? Parang ganun eh. Exactly. So, unang-una, desperation na nga din siguro. Baka yun na lang din ang pag-asa nila. Pangalawa, tama ka dyan sa sinasabi mo. Mahirap nga din talagang patunayan yan. Saka si gobyerno, ito malaki din ang ginastos nila dyan para i-prosecute itong kaso na ito. Yung manpower na ginugol ng gobyerno, I would say substantial din. So of course, may mga cost yun. Yung sweldo rin ng gobyerno, ng mga government officers, hindi naman din maliit yun. At least dito sa Canada, alam natin na mataas ang sweldo. So if you quantify din kung ano yung ginastos ng gobyerno, substantial din. So ingay, kaya pag kahit pa paano masasabi mo na hindi yan madaling tanggalin nga.
Oo. Pero at the same time, kaya nga din si gobyerno willing na gumastos. Kaya parang conflicting yung situation kasi totoo na mahirap na siyang tanggalin as a citizen. Si gobyerno gagastos siya ng malaki para tanggalin sa iyo 'yun. Pero at the same time, willing, gustong ipakita ng gobyerno na, sige, gagastusan namin yan, huwag kayong mag-alala, gagastusan namin yan, matanggal lang yung citizenship kasi gusto naming patunayan na hindi yan magandang idea. Parang sabi nila, crime does not pay, something like that. Buti na nga lang, tumigil sila sa pagtanggal ng citizenship eh. I don't know kung magkakaso pa sila ng fraud nga. That's another charge, criminal charge. Pwede kang makulong, pwede kang magka-criminal record. Paano yung kung na-revoke na, hindi na siya citizen, kakasuhan pa nila? Doesn't matter, it doesn't apply. Ang criminal naman, ang criminal charges, hindi lang naman pang citizen yan eh. Whether you are a foreign national, citizen, doesn't matter. Pwede kang ma-charge. Okay. Yan na. Kumbaga, setting an example. Exactly. Again, this is a clear, hindi po ito marites. Okay, tunay itong nangyari na talagang posibleng mabawian, no? But although, mahirap patunayan, bihirang mangyari. Pero kahit na, nasa sa inyo yan, no? You should factor this in kung gagawin niyo itong illegal na bagay po na yan, okay? Oo nga. Okay. Yun lang naman. Do you have other inputs? Baka meron ako na-miss. Sa totoo lang, hindi ko siya binasa, Jake, ng buong buo dahil napakahaba. Okay lang. Wala naman talaga nagbabasa niya ng buong buo kahit ako sa totoo lang. Oo, napakahaba. I might have missed something. But yeah, I think nakuha naman natin kung ano yung message na gusto nating iparating. Yung main message, yun importante. Yeah, oo nga. Okay. Yun lang naman, diba? We'll keep this episode short. Maraming salamat, Jake Aguilar. Again, his information is down there at the description box if you have other questions for him. Yeah, maraming salamat, guys. Jake, thank you so much sa uulitin. Maraming salamat, Ina. I'll see you guys in the next episode. Bye! Bye!